Ano kayang masarap na luto sa daraman, dodoman, enoroban, pinipig, pinakilig pero hindi inibig? Yung bang ginataan lang na may yellow? O di kaya itong inlube? Bahala kayo kung saan kayo komportable. Basta ako, lulutuin ko pareho. Simulan na natin ang kwento. Ginapas ang malagkit na palay, iniguban hanggang sa mangalay, binayo ng buong sambayan ng Pilipino, hindi namin natapos tahipan kaya itinuloy hanggang kinabukasan. Bali, kinabukasan ng hapon na rin pala ako nakapagsimulang magtahip nito. Kasi naantay ko yung lola ko para tulungan ako. Kaso, hindi sila natuloy kasi nanghina daw talaga yung katawan nila. Mag-84 na kasi yung lola ko sa October 22. Kaya di na niya kaya yung ganitong mga pangmatagalan na gawain. So, ayun, wala tuloy ako kasamang magtahip ngayon. Magaling pa naman magtahip yung lola ko. Bahala na kung anumang mga maitsa ko dyan. So sa pagtatahip nito, syempre hindi pwedeng minsanan lang din kung ano lang yung kasya dyan sa bilao. So ibig sabihin, makakailang salang na naman ako nyan sa pagtatahip. Bali, ang isang salang ko yata dyan sa bilao, inaabot ako ng 20 to 30 minutes. Kasi pagkatapos kong tahipan, pinipilihan ko pa nung mga ipa or kuta or tipasi yung tawag namin sa Bohol. Isa-isa ko pang tatanggalin yung mga yon kasi hindi yun nasama sa pagtahip. Mabigat kasi kaya di kaya ilipad ng hangin. Yung kuta or tipasi, yun yung mga butil ng palay na hindi nabalatan. Kaya sagabal din yun sa pagkain. Ang gusto kong ma-achieve dito sa ginawa naming daraman yung totally wala talagang kita. Yung bang 99.9% na wala kang makikitang kita talaga. So bali yung mga tapos ko ng tahipan, nilalagay ko dun sa stainless na planggana. Tapos yung mga nahahanap kong kita or tipasi naman, nilalagay ko dyan sa mangkok kasi nanghihinayang akong itapon, bi. Kapag naiisip ko kasi yung pinagdaanan namin para magawa ang daraman na ito, parang ayaw ko talagang magsayang ng kahit isang butil. So hindi ko na masyadong idedetalyado sa inyo itong pagtatahip ko, kahit mahaba-haba yung kuha kong video dito kasi baka dito pa lang sa pagtatahip abutin na naman ng isang episode. Dapat hapon na pala ako natapos magtahip. Tapos yung mga naipon kong kita, sinubukan ko lang naman bayuhin ulit para mabalatan. Kasi sayang naman, diba? Dito pala ako umupo kanina, akala ko kasi inidoro. Nung natapos ko ng bayuhin, syempre tinahipan ko ulit. Tapos unti-unti ko na rin natanggalan ng mga balat. Yung itsura ng butil, parang hindi mukhang daraman. Mukha lang normal na bigas, ganun. So hindi ko na lang hinalo. Pinakain ko na lang sa mga maniyok. Ayun, nagsayang lang tuloy ako ng oras. Inulit ko na lang tahipan yung mga natapos ko na kasi hindi pa ako ganun ka-confident na malinis na talaga ito at wala nang kahit na anong ipa or kita. Pagkatapos ay umuwi na ako kasi mansirongat na. Kinabukasan. Bali, 3 araw na po ito ng pagdadaraman natin. Diba? Inabot ng 3 araw. Ngayon na yung mismong araw para lutuin ko itong daraman na ginawa namin. Kaso, diskumpiyado pa rin talaga ako doon sa ginawa kong pagtatahip. Kaya ayan, kahit kagigising ko pa lang, ayan na agad inatupag ko. Ang linisan at tanggalan ng mga ipa at kita ang daraman na ito. Tatahipan ko pa sana ulit. Kaso, naalala ko, nasa loob pala ako ng kwarto ko. Kaya ayan, lumabas na lang ako sa sinapupunan. Alam nyo, inabot ulit ako dyan ng halos 1 oras. Hanggang sa ayan, naging kampante na po ako sa kinalabasan. Ganyan po ang original na daraman. Hindi dapat pantay-pantay ang shape at kulay. May light gray, dark gray, 50 Shades of Grey, Grey's Anatomy, moss green, light brown, ganon. Tapos syempre, amoy na amoy mo yung sobrang bango. Hindi mo na kailangang itutok pa yung ilong mo para maamoy. Kung napapansin ninyo, hindi ganon karami yung nagawa namin. Yan na po yung final product at yan lang talaga iyon. Wala na akong itinabi pa. Mukha lang madami habang ginagawa, pero konti lang pala kalalabasan. Nasa 1 lemon din siguro yan, ganon. Di ko alam kung ano yung lemon sa Tagalog Hindi yung maasim na prutas, ha. Parang sukatan din yung nalata na kasing laki nung today's fruit cocktail na pinakamalaki. Bago ko ito iluto, syempre bababad ko muna sa presensya mo. Pwede naman na itong ibabad direct na agad sa gata ng niyog. Kaso hindi pa ako nakabili kaya sa tubig muna. I-absorb din naman niya yan lahat. Kunti pa nga lang yung nilagay ko na tubig Andito na ako ngayon sa Baldog para bumili ng niyog na baog. 2 klase ng niyog ang binili ko, yung pambukayo at panggata na pinapiga ko na. Pag uwi sa bahay, pinabiyak ko na sa kapatid ko yung pambukayo. Ayan, perfect. Ganyan yung magandang pambukayo na niyog. 2 pirasong niyog na pambukayo, tapos 2 piraso din na panggata yung binili ko. Ayan na pala yung itsura nung nababara na ng tubig na daraman. Na-absorb na niya lahat ng tubig pero medyo dry pa. Kaya ang ginawa ko nagpakulo pa ako ng mainit na tubig para ibabad dyan. Habang kinakayod-kayod ko na rin itong mga niyog na pambukayo. At ayan, binabaran ko na ulit
ulit sa presensya mo. Tinakpan ng bigao. Nung natapos ko na kayurin lahat ng buko, tapos nababad na rin yung ramen sa loob ng mahabang panahon, inilagay ko naman na yung gata salvahe para mababad ulit sa loob ng 7 taon. Binababad ko talaga ng matagal kasi ayoko nung may makain akong matigas. Lalo't yung isang lutong gagawin ko dito yung hindi napapakuluan. Ginataang ramen lang yata yung tawag sa ganun eh. Eto, simulan na natin kasi sobrang dali lang naman yun gawin. Nung nababad ko na ng maigi sa gata yung ramen, nagtabi na ako sa isang container. Saktong dami lang kasi alam ko hindi lahat kumakain nito. Yung iba kasi mas gusto nila yung inlubi talaga. Sa akin naman, ito talaga yung pinaka-favorite ko na luto ng ramen. Yung lalagyan lang ba ng kinayod-kayod na niyog. Nagtira lang ako konti para dun sa inlubi na gagawin natin mamaya kasi pwede rin namang lagyan yun ng kinayod na niyog. Nilagay ko na pala. Tapos nilagyan ko lang ng asukal nang naaayon sa aking blood sugar. Tapos nilagyan ko na ng isang pirasong yelo na hinampas sa pader. Yun lang yun. Hinalo-halo ko lang tapos okay na, tapos na. Pwedeng-pwede na yang kainin. Para sa akin, ito yung pinakamasarap na luto ng ramen, pinakamalinamnam ganon kasi andito yung natural aroma niya. Hindi na kasi ito pinakuluan. Andito yung alikabok, yung abo, at yung mga dumi. Kung mahina yung sikmura mo, hindi to pwede sa'yo kasi pwede kang kabagin or magtae. Tapos hindi rin to magtatagal, dapat same day eating. Pagkagawa nito, kailangan ubusin na agad sa mismong araw na yon kasi mabilis mapanis. Kaya hindi po ito yung ipapamigay ko doon sa mga tumulong at hiniraman namin ng mga kagamitan. Pero walang dapat ipag-alala kasi kung hindi man maubos yung ginawa ko, may yelo, pwede rin namang ihalo doon sa lulutuin nating inlubi mamaya. Ngayon, habang kinakain ko na itong ramen, hindi ko maiwasang hindi matulala kasi naalala ko yung mga pinagdaanan namin bago magawa tong napakasarap na pagkain ito. Kung bumili na lang sana ako, hindi pa ako napagod kasi wala tayong vlog na mapapanood. So matapos ko kayong patakamin sa pagkain ng ramen na napakasarap talaga. Ngayon, gagawin ko naman na itong inlube. Sa paggawa ng inlube, para ka lang din magbibiko. Pero yung ramen ang gamit mo instead of normal lang na malagkit. Magpakulo lang ng tubig na may gata or kung gusto mo naman na purong gata yung pakuluan mo, it's your choice. Tapos nilagyan ko lang ulit ng asukal nang naaayon sa aking pakiramdam. Asukal ni Christine Hermosa, Bataan yan. Pinakuluan ko lang yan habang hinahalo-halo. Tapos nung kumukulo na, inilaglag ko na yung ramen man. Ganun lang din po kasimple ang pagluluto nito. Kailangan lang din pala na dapat OA ka habang nilalaglag mo iyan para mas maging masarap. I-closer you and eye shot natin para mas aesthetic tignan. Ayan nakakatakam, diba? Habang nilalaglag ko pa lang dito sa alkitran ba to o bahala kayo. Hinalo ko lang yan ng hinalo hanggang sa mas lumapot, mas mag-evaporate yung liquid content, hanggang sa makuha ko ba yung gusto kong consistency, ganon. Hindi ko na masyadong pinalapot, yung saktong-sakto lang ba. Hindi dry, hindi rin basang-basa. Para hindi na rin masyadong kumonte kasi marami pa tayong pagbibigyan nito. Baka mamaya hindi makautob. Luto na to kaya inacure ko na. Ngayon, isasalin ko na dito sa mga nabili kong container van. Bale, tig 3 sandok ang sukat ko dyan bawat container. Talagang tinatansya ko kasi sobrang dami nung mga tumulong na kailangan bigyan. Lahat yon. Pati yung mga nahiraman ng alho, lasong, lahat yon dapat makatikim dahil kung hindi, baka madimanda ako. Alam nyo, nasimot talaga ito guys, as in ubos. Nabigyan naman daw lahat, ewan ko kung may hindi nakakain. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi na po talaga ako nakakain nito. Tinikman ko lang nung niluluto ko kasi chinek ko yung tamis. Bali, yung nakain ko lang, yung may yelo, ito hindi na talaga. So ayun, dito na po natatapos ang kalbaryo natin sa paggawa ng ramen na ito. Naway, ma-follow nyo man lang sana ako at ma-like and share ang video na ito para naman mahimasmasan yung pagod namin sa paggawa ng ramen na ito na umabot hanggang episode 4. O siya, pagpasensya mo na tong isang baunan na madadala mo sa church kay madami pa talaga akong pagbibigyan nito. Shoutout na lang po kay First Kagawad Ate Risa Gutierrez kasi nagustuhan nila yung ramen natin. Ganon din kay Levi na nakakain din pala. Yun lamang po, muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Nakalimutan ko palang sabihin, kapag bumili pala kayo ng ramen sa palengke, kapag niluto nyo na yan, dapat hindi masyadong dark yung kulay. Dapat ganyan lang sa gawa namin kasi minsan kinukulayan na nila yan. Nagdala lang din pala ako ng 4 na tub para ibigay sa mga kaibigan ko sa may Barangay Lukban, Barangay Bega, hanggang dito sa may Kalasyaw na ang layo-layo. Nanggigil ako sa'yo, sabi ng sa San Carlos mo kukunin tong ramen 30 minutes na akong nag-aantay, hindi pa pala nakakaalis.
Pero mabait yan ha. Shoutout na lang din sa'yo. Oo. Sige, kumain ka. Nang mahimasmasang ka. Thank you.